Sa magandang araw po sa ating lahat at ngayon po ay magkakaroon po tayo ng panayam sa ating kababayan na kung saan taga-probinsya po siya, ngunit natutuwa po ako dahil nagkaroon po tayo ng pagkakataon upang siya'y kapanayamin. At narito po ang ating kapapanayamin. Ano pong iyong pangalan? Ako si Gerard Patricio. At taga saan ka naman po bago ka napunta ng Maynila? Bago ako napunta ng Maynila ay galing ako na Iloilo. So malayo po pala ang inyong pinanggalingan. Kung iyo pong maikikwento, ano po yung mga masasabi nyong kakaibang napakagagandang pwede nyong maikwento na parte ng inyong kultura sa Iloilo? Sa probinsya kasi maraming pamahiin kaya na lamang dapat hindi ka nalalabas paggabi. Na nagpunta ko sa Manila parang nasanay ako na hindi ko lumalabas paggabi na pag pumatok ng alas 6 o alas 7. Pero dito sa Manila may kita sa mga tao labas-masok at mga oras na umabot din sa mga tao labas-masok sa maraming tao sa kalsada. Kaya sa probinsya na makaunti lamang yung tao at saka doon yung mga bata umaga pa lang tulog na dito yung mga bata kahit anong oras kasi pa naglalaro pa sa bansa. Siyang tunay. Sa totoo lamang, yung isa kong kamag-aral, yan din ang sinabi dahil galing din siyang probinsya. At nagulat din siya na dito pala sa Maynila, ang mga bata ay hindi sa maagang oras na tutulog, kundi minsan pa nga sa madaling araw pa nga at minsan pa nga madaling araw na ngunit nandun pa rin sa labas, which is nakakagulat para sa mga edad ng mga kabataan ngayon dahil ang edad na bata sa probinsya ay hindi po ganon hindi po ganon na nasa labas or kaya naman natutulog ng sobrang gabi. At ngayon naman po tutungo tayo sa inyo pong naging experience pagdating naman po sa salita na ginagamit versus dito sa Maynila. Malaki po ba, may tanong ko lang, ang naging adjustment ninyo mula nung lumipat kayo sa inyong probinsya patungo dito mula sa wika na inyong ginagamit? Kapatid, malaki po din yung pagbabago at pag-adjust sa probinsya, ibang liwanag ka talagang sa Manila iba rin. Pagka po tagal dito, pagdating sa amin ay bigay doon sa yung ibang so parang ang laki kailangan i-adjust dahil iba akong makahulugan dito sa Manila na mga sekta galing sa probinsya. So, kung kayo po ay talagang galing ng Iloilo, ano naman po ang inyong naging paraan upang matutunan po ang salitang Tagalog? At nakakatuwa naman po na kayo po ay nakakapanayam namin sa salitang Tagalog na hindi na po kayo nauutal. Paano po ninyo nagawang may nagturo po ba sa inyo? Paano po? Ginawa ko nung dumating ako dito, sinanay ko nito pag-usap ako sa mga Tagalog, nabanong ko kung anong mga ibig sabihin ng mga salita pagdating dito sa Maynila ng mga lingwahe namin, kaya na lamang na ano naman natin, ang mga ilang way malalambing magsalita kahit nagalit, yan sabi nga nila. Kaya lamang na paragtanong ka na hindi ka nagkadto, hindi ka naghalin, mga ganun na parang yung Tagalog pa rin ay saan ka nagpunta, saan ka nanggaling. Parang tinutik ko siya inaaral dito sa Maynila habang nag-aaral ako. So parang noong una, syempre, hindi may iwasan, nabubuli, nabubuyon, napupunta ng mga tao dahil syempre hindi na rin maulit Tagalog. Pero kalauna na nakasanayan ko na rin magsalita ng Tagalog, parang hindi na ako galing ng probinsya, parang ako lumaki dito sa Manila. Ayun. So, siya po talaga ay natuto sa pamamagitan ng patuloy na pakikipag-usap. Sa totoo lang, yan din ang itinuturo sa amin sa ating eskwelahan, no? Lalo-lalo na ng ating mga guro na hindi mo naman matututunan ang lengguwahe ng isang partikular na lugar kung hindi mo ito
sasanayin or gagamitin araw-araw, at kung hindi mo gagamitin ito sa pang-araw-araw na komunikasyon sa iyong mga kamag-anak, sa iyong kapamilya, sa iyong mga kaibigan, at sa iba pang nakakasalamuha mo. Ngunit sa kakaunting oras na ito, nais ko magpasalamat kay Ginoong Gerard Patricio sapagkat binigyan niya tayo ng knowledge, ng isip na ganito pala ang maging probinsyano, ganito palang isang probinsyano mula sa Maynila, mula sa ibang lugar patungo ng Maynila. Hindi din pala madali na magmula ka ng probinsya o magmula ka ng ibang lahi, magmula ka ng ibang kultura patungo sa iba pa. Sapagkat maraming mga ibang kultura, tama ba Ginoo, na kaiba, no? Kaiba sa atin. At medyo magugulat din tayo kagaya nga ng kanyang binanggit nung simula ng ating panayam. Muli, nais ko magpasalamat sa iyo, Ginoong Gerard Patricio, at sa inyong lahat na nanonood. Nais ko pong magpasalamat mula sa kaibuturan ng aking puso. Ako po ay nagpapasalamat at nawa nakatulong itong video na ito para malaman ninyo ang estado ng mga tao na naglalakbay patungo sa kanilang bayang sinilangan, patungo sa kanilang bagong tahanan. Ayun lamang po at maraming salamat.